Mainit na opensa kaagad ang pinakawalan ni Renza Bando laban sa Busan sa game na ito. Na-timingan pa niya ang import ng kanilang kalaban at nabutata. Jump ball play tayo para sa game na ito at sa Anyang ang bola. Opensa para sa team ng Anyang. Monroe nakita si Lee Junhyung sa loob ng paint. Binigay ang bola, pumoste, nagkaroon ng hook shot. Yun nga lang mintis. Rebound nakuha ni Abando at pinalo up naman niya ito kaagad. Unang puntos para sa team ng Anyang sa larong ito. Maganda ang shot selection ni Park Ji-hoon. Merong space o nagkaroon ng open na tira sa 3-point area. Yun nga lang mintis ito pero Abando nakuha ang rebound. Umikot ito ng konti sabay may fade away. Pasok ang tira. Nakakaapat na si Renza Bando sa first quarter ng laro at nakakalamang na rin ang kanilang team sa mga oras na ito ng laro. Gustong bumawi naman ng Busan sa game na ito. Yun nga lang na ay na-timingan nila kay ang tira ng kanilang kalaban na import kaya naman nabutatan niya ito. Turnover agad ang resulta. Opensa na ngayon ng Anyang. Next play natin, maganda ang ginawa ng Anyang dito. Pasahan sa pagitan ng isang player ng Anyang at ni Abando tapos binalik rin dito kay Abando. Ang resulta isang highlight play. Maaga ngang uminit ang laro ni Abando at ito na ang kanyang ika-6 na puntos sa larong ito at nasa first quarter pa lamang tayo. 7 minutes oras natin na natitira sa laro. Hindi lamang si Abando ang may magandang play sa larong ito dahil na rin sa galing naman kay Monroe ang pasa binigay kay Park Ji-hoon na malapit na sa ring ang bola at pasok ang kanilang opensa. Kung makikita natin ay bantay sarado na sila kay at talagang masinigpitan nila ang depensa sa kanya sa mga oras na ito ng laro pero nagtatagumpay pa rin ang Anyang sa kanilang opensa. Isang tapik naman ni Abando sa rebound play na ito ang nangyari at napunta sa kanyang kakampi ang bola. Nasundan ito ng isang magandang play mula sa Anyang. Maganda ang galaw ng bola hanggang sa nahanap nila ang open nilang kakampi sa 3. Pasok ang tira. 24-17. Score natin 2 minutes na titirang oras sa first quarter. Sumunod na play ni Abando, isolation ang nangyari. 1 versus 1. Tatlo pa ang nakaharap sa kanya pero lahat sila ay huli ang reaksyon at sa bilis rin ni Abando ay nagawa niyang malusutan ang unang defender. Ang resulta isang Abando slam dunk na nagpahiyaw sa mga fans. Nakakawalo na nga sila kay dito sa first quarter pa lamang ng laro. Score natin 26-17. Isang minuto natitira sa oras. First quarter pa rin ang laro at hindi pa rin tapos ang opensa nila kay pinasa sa kanya ang bola. Konting dribble. Meron pang pahang time sa kanyang jumper. Pasok ang tira. 10 points na nagagawa ni Ren sa unang quarter pa lamang ng game na ito. Maganda naman ang depensa ng KCC. Yun nga lang iba lang ang bilis nila kay at accuracy niya sa game na ito. Nakahabol naman ng konti ang Busan sa first quarter. Score natin 28-22. Anyang ang lamang pagkatapos ng quarter na ito. Second quarter play na tayo. Hindi pa rin lumalamig ang opensa nila kay. Sinubukan ang depensa ng Busan. Gumawa ng the moves. Ginamit ang screen. Nag-sidestep. Pasok ang tira. 13 puntos na nga itong sila kay sa game na ito. Nasundan ang play na iyon ng isang Abando rebound. Tumira ang Busan ng mid-range. Mintis ang tira. Lakay kinuha ang bola na parang isang candy sa ere laban sa import nilang kalaban. Sumunod na play natin, sinubukan ni Renza Bando na mag-penetrate o pumoste. Yun nga lang merong konting hila sa kanya ng kanyang defender. Tumpas silang dalawa. Foul ang tinawag ng referee sa free throw line ngayon. Pupunta itong sila kay unang free throw ni Renza Bando. Pumasok ito ang kanyang ika-14 o 14 points sa game na ito at maging ang ikalawa niyang free throw ay pumasok rin 15 points na nagagawa nila kay sa game na ito. Next play tayo, tira ng Anyang mintis pero nakuha nila ang rebound at si Lee Junhyun ang nakakuha ng bola. Abando maganda ang pwesto, binigay sa kanya ang bola, open shot para kay Lakay, pasok ang tira. Yun nga lang na stepping ito. 2 points para dito kay Lakay imbis na 3 points at 17 points ang kanyang nagawa sa larong ito. Next play ng Anyang, pinagtulungan ang import ng Busan, nagawa nilang madepensahan ng maayos. Ang resulta nakuha nila ang bola. Opensa naman ng Busan ngayon. Binigay dito kay Ragun A o mas kilala natin sa pangalan na Kuya Cardo o Ricardo Ratliff. Inatake ang depensa ni Monroe. Yun nga lang ay offensive foul ang tinawag ng referee sa kanya. Saan niya ngayon ang bola? Sa mga oras na ito ng laro, patulong-tulong na lang itong sila kay sa pag-steal ng bola at sa pagkuha ng mga rebound at sa play na ito ay deflection ang kanyang nagawa na nagresulta naman sa pagkakastil ng Anyang sa bola mula sa team ng KCC. Nasundan ito ng layup ni Park Ji-hoon. Anyang nakakalayo na nga sa score sa game na ito. Busan gustong makahabol, tumira ng 3 mintis na tapik ni Abando ang rebound na punta sa kanyang kakampi. Opensa na naman ngayon para sa team ng Anyang. Pagkakataon na naman ni Ragun A na maka-score, pasok ang kanyang layup. Nakahabol ang Busan sa mga oras na ito ng laro. Next Anyang play, binigay kay Abando ang bola. Binalik niya ito sa kanyang kakampi. Tira ng 3, pasok para sa team ng Anyang. Still ni Abando ang sumunod na eksena at dito na nga nagsimula ulit na makalamang ng malaki ang team ng Anyang. Natapos ang larong ito 84-74 ang score, panalo ang Anyang. Konting update naman tayo dito kay Alex Cabagnot. Nandito na nga rin siya sa South Korea at kasama na niya ang kanyang team na Sono Sky Gunners na nag-iensayo. Mapapanood na natin si Alex Cabagnot sa mga susunod na laro ng Sono Sky Gunners at isa nga rin siya sa mga Pinoy basketball players na inaabangan ngayon ng mga Pinoy fans dito sa KBL. May update naman dito kay Lakay at nahihirapan
nasasaktan nga rin siya sa klima sa South Korea na nasa negative 15 degrees Celsius at sobrang lamig nito kaya pwedeng nahihirapan ang kanyang katawan sa adjustment.